The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2.
proclaim the light of the Lord for His goodness. Let us proclaim without mistake the light of the Lord for His goodness. And His love. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, Ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, Ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, Ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Good morning, Jesus!
morning sa inyo Kumusta lahat. po kayo lahat, mga kapatid? Alive in Christ. Thank you, Lord. Hallelujah. Ganon din ang mga nasa north, nasa east, nasa south, at saka sa west. Kumusta sa mga taga-Kuya po? We miss you na. Yes. Medyo 1 linggo pa lang, pero miss na namin kayo. Anyway, congratulations and happy birthday sa lahat po nag-birthday noong May 11. Thank you, Lord. Sister Cory, ikaw ba yung nagpa-birthday noon? Hindi pa rin, ano? Ikaw pala nag-lay ng hands. ha? Tapos na. Natapos na. Sige, meron na tayo again, memory verse for the week. Ito ay matatagpuan sa 1 John 1:7. At ang sabi dito, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. At sa Tagalog, Sister Cora, At sa Tagalog naman, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. 1 John 1:7. So again mga kapatid, papurit pa sa salamat sa Diyos ang aming binabalik dahil andito naman po kaming mag-asawa upang maging bahagi ng paglilinang natin sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sa oras pong ito, ang pag-aaralan natin isa pa doon sa mga essentials ng salvation, which is forgiveness. But before that, I think we should pray. Sister Cora muna. Yes. Okay. Thank you, Lord. So, Ama naming nasa langit, salamat po sa inyong walang hanggan na pag-ibig sa amin, walang katapusang pag-uunawa sa amin, o walang maliw na pagpapatawad as we ask for your forgiveness at yung pong kapayapaang aming nadarama ay agad nung ibinibigay. Sa oras pong ito, Lord, ang aming hinihingi ay maging karapat-dapat kami na magsalita tungkol sa salita mo dito nga sa aming pag-aaralan sa Lucas 23 verse 34. At gamitin mo po kayong nag-asawa upang ang tanging iyong karangalan lamang, pangalan ni Jesus, ang aming maitaas. So maraming salamat sa paggamit mo sa amin at sa mga kapatid ko na kasama namin dito sa worship center at ang lahat na nakikinig, nawa po ay maging kalugod-lugod din sa Diyos na maisabuhay natin ang anumang ating maririnig na pangangaral mula sa Kanya. Siya po ang may akda ng lahat nating marinig at amin pong pinanalangin na huwag namin itong aagawin. This again is our prayer for the glory of God the Father in Jesus' name. Amen. 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 So, mga kapatid, pwede siguro kanta tayo, no? Bago the word. Praise the Lord. Ang Diyos ay mabuti. English muna. Okay. The Lord is good. His love is eternal. He is my refuge in times of trouble. He rescues me from the power of sin. The Lord is good. He is so good. The Lord is good. His love is eternal. He is my refuge in times of trouble. He rescues me from the power of sin. The Lord is good. He is so good. Ang Diyos ay mabuti. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ang kalungan sa ating pagdurusa. Pinatawad niya ako sa kasalanan. Mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos. Praise the Amen. Lord.
Ang ating pong main text for today ay doon po sa Lucas 23, 33, 34. 34, ito po yung isa sa mga huling na sambit ng Panginoon nung siya ay nakapako na sa krus. At ang sabi nga po dito, when they came to the place called the Skull, they crucified him along with the criminals, one on his right and the other on his left. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Purihin ang ating Panginoon. So, ang senaryo ay hindi kaya ng tao na masabi itong kanyang huling wika na ito. Akalain natin na yung lahat ng naging sanhi ng kanyang pagdurusang ito mula mismo sa kanyang mga kasama, alagad, at pati na ang mga taong bayan, lalo na ang mga Pariseo at ibang Hudyo, ang mga Romano na siya'y pinahirapan, ay hindi talaga nila alam. Alam nila na sila ay nananakit ng tao. Alam nila na sila ay papatay ng isang tao. Pero ang hindi nila alam, ang kanilang pinapatay ay Diyos, anak ng Diyos. Kaya alam ni Kristo na ito actually ang una sa lahat bago malagot ang kanyang huling hininga. So, yun ang isa sa napakagandang mensahe. So, ang ating nga pong topic ay tungkol doon sa forgiveness. Ang sabi ng iba, ito daw ang foundation of salvation. Ito ang reference point ng ating salvation. At meron ding mga authors sa Bible na sinasabi na kung ang Calvary ay siyang crossroad ng pagliligtas sa atin ni Kristo at ang cross ang siyang naging final na simbolo na tayo ligtas na. Itong salitang ito ng ating Panginoon ang siya namang simbolo na kung hindi naganap ay wala nang kasaysayan ang susunod pang kwento sa Bible. Sapagkat walang pagbabasihan na tayo ay talagang pinatawad ng Diyos, tayo niligtas ng Diyos. So para bang masasayang lahat. Ang mga ginawa ni Kristo, walang pakinabang ang mga nakikinig sa Kanya, pero salamat sa Diyos at naganap ito. So this is the good starting point of our salvation. At ang tawag nga nilang iba dito ay the mother of all gospel, the foundation, the reference, at ito na nga nagsimula ang ating salvation. So, let us define kung ano yung forgiveness, kung ano yung pagpapatawad. Sa dictionary, sa common English term ng forgiveness, yun daw forgiveness ay it means different things to different people. Saan naman? Iba't ibang tao, iba't iba ang pakahulugan at ang damdamin tungkol sa pagpapatawad. But in general, it involves an intentional decision to let go of resentment and anger, though the act that hurt or offended you might always be with you. So, yung talagang pagpapatawad, pagpapaalis na ng damdaming siya'y nasaktan. At ito ang sinasabi sa dictionary. Forgiveness is about going through a process where you get to the place where you let go of resentment and try to see the other person in a new light and hope for the best for them. So these are the good points about those who are forgiving. Forgiveness also is about letting it go and deciding not to retaliate, to quit planning on revenge fantasies. It's about finding the healthy way to deal with your hunger so that it doesn't consume you. And then lastly, forgiveness is about focusing on more positive things for yourself by stepping out of the cycle ito of always feeling like you need to strike back, makapaghiganti, to prove your strength which only leads them to strike back and so on. That is why it's called a cycle. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:38, you have heard it said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, repay no one evil for evil. Instead, repay evil with good. Indira Gandhi. Sabi ni Indira Gandhi, kapag nagpatuloy ang mundong ito doon sa eye for an eye,
ang kahantungan nito ay mabubulag ang mundo. Eye for an eye, mabubulag ang mundo. Hindi ragan, di ba yun? Pabubulag. Ay, Bakit? eye for an eye. Ay, wala nang katapusan. Pamya-mya, susundutin ng ganyan, bulag na yan. Hindi, ibig lang sabihin, walang katapusan ito. Kasi ito ay revengeful eh. Yun, eye for an eye, ngipin sa ngipin. Ba't mo ko ginanito? Gaganatin din kita. So later on, ang galit ko sa isa, galit na ako sa buong pamilya, and vice versa. Galit din yung pamilya niya sa akin. Walang katapusan. Siguro yan ang nangyari sa Muslim at saka sa Christianity. Kwento ng ina, ginanito tayo. Ang sabi naman ng isa, ganito, hanggang sa masyadong umagwat na. Hanggang magkameron na namatay na buhay. Dugo ang involved. So, ang hirap magpatawaran kapag hindi ganito napigilan. But ang pinakamaganda nating reference, of course, ay ang Bible. Ang Bible, nasasabi, according doon sa original sa Hebrew Bible, dalawang Greek word ang ginamit pala, hindi sa Hebrew. Ang isa dito yung charid sumai. Charid, Z-H-I-R-I-D, sumai, Z-O-M-A-I. At ang pangalawa naman ay yung apiye mi. Apiye mi. A-P-H-I-E-M-I. Ano ba itong dalawang ito? Yung charid sumai comes from the Greek word charis. So in other words, automatically, yung charid, ang ibig sabihin ay by grace. So ang forgiveness ay grace. Sa Ephesians 4:31-32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait o mananakit ng damdamin sa kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mawain. Mapagpatawad. Ito yung charid sumai. Kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yun ay grasya lamang kaya tayo magpapatawad. Kaya yung charid sumai is one thing, it is grace. Kaya ito napakagandang grasya din sa atin. On the other hand, ang ibig sabihin din ito, isa pang kahulugan ng charid sumai ay the debt is paid. Yung utang, yung pagkakautang ay tinubos na when Christ died on the cross. Sabi doon sa verse 13 ng Colossians 2, kaya kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. At sa verse 14, pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alintuntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat na ito nang ipako siya sa krus. Ang lahat ng pananagutang kaugnay nito. Ang lahat ng pagkakautang. So another use for charid sumai is paying debt. Binayaran ng kasalanan. Because of God's grace, charis, we are forgiven when we come to Christ and the debt has been canceled. Ito yung fully paid. Binayaran ni Kristo, kaya ang pagpapatawad ay lalaganap. On the other hand, yun namang isa, yung apime. A-P-H-I-E, ang meaning naman ito ay letting go, let something go. We don't bring it up again. We don't let it take over our hearts. Praise the Lord. Forgiving others can take time when something is extremely hurtful. It has been experienced because of the sins of others. But understanding God's plan for forgiveness helps a believer in the process of forgiveness, letting go. Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive. Yun ang apeume, is as our sins and purify us from all unrighteousness. Ang ibig sabihin nito ay hindi lamang ikaw ay pinatawad at katulad noong charid sumai, na grasya lamang, over and above, ang ibig sabihin ni this is what God does for us when we confess our sins. It is let go and He will not bring it up again. Yun ba yung expiation? Hindi na niya maalaala yun? If we confess, agree with God about our sin, He forgives us and He will remember it no more. The scapegoat, hindi na niya maalaala to. Hindi na niya alalahanin ito. Parang doon sa computer, laptop, when we don't need
any more of the subject matter of a work, ang ginagawa natin, delete. Pero kalimitan, naalala mo, kailangan ko pala yun. So, saan tayo napunta? Doon sa, Recycle. oo, Sa recycle bin. Kaya ang kay Lord, hindi ganoon. Walang recycle bin daw doon sa Kanya. Basta delete, delete. Kaya napakabuti nung araw natin ngayon. So, it is a delete. These two words describe magnificently the nature of the human transaction of forgiveness. Kasi ang human forgiveness is something like this. Hindi makancel ang anumang sakit. At ang sabi nga yan tao na yan, may utang yan sa akin. Hindi man lamang nag-apology. Kinakailangan may magyari din sa kanya. Huwag naman ganoon. Yun ang mali, yun ang sa tao. Sa Ephesians 4:32, we are to forgive others as God has forgiven us. That means concluding that they don't owe us anything. Wala silang utang sa atin. Ang utang lang natin sa ating kapwa at sila sa atin ay patuloy na ibigin ang bawat isa. Pero itong mga kasalanan ito, kung napatawad na natin, di napatawad na natin. At tayo man ay ganun din. So thank you Lord. Sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo, yung ating nabasa kanina. Yan ang verse 32 ng Ephesians 4. So, how do we forgive? Yan naman sunod na tanong. Mahirap na ako mag-forgive Madaling isipin, pero mahirap gawin. Meron isang sinulat si Dr. Tony Evans. Ang sabi niya, merong dalawang pamamaraan ng pagpapatawad. At isa dito, yung tinatawag na unilateral, at ang isa naman ay yung tinatawag niya na transactional. Unilateral. Ano ba ibig sabihin na unilateral? Ito yung unconditional, positional, at ang problema lang dito, katulad ng nabanggit natin ng last Tuesday, kapag ka ito unilateral, unconditional, baka mauwi doon sa universalism na hindi naman pala kailangan tumawad, humingi ng tawad at napatawad na. So therefore, walang laman ng impyerno. Aba, hindi ganoon. Tama sinabi ng ating pastor, mauwi yan sa universalism, yung universal church. Wala nang dapat ikapatawad, tapos sa dadagdagan pa na one saved is always saved, that needs to be redefined para tayo ay maligtas. Medyo sensitive yung issue na yon. It is important to note that Jesus' prayer, Father, forgive them, does not mean that everyone was forgiven unilaterally without repentance and faith. So dun sa prayer, yung sinabi ni Jesus, it is not Him who says, I forgive you. It is a prayer to the Father to forgive those who has offended Him. Yun ang tunay na sitwasyon. So, it is not unilateral, kundi dapat magkameron ng repentance at saka faith. Yun actually ang bahagi ng padalawa. It doesn't mean that Jesus was willing to forgive them. It does mean that Jesus was willing to forgive them. Forgiveness was in fact the reason He was on the cross. Nasa puso ni Jesus ang pagpapatawad. Pero kinakailangan magkameron ng response ang tao. Katulad din halimbawa yan, Sister Cora, yung bang sa John 3:16, di ba sa John 3:16, for God so loved the world, all of us, all of the world. He gave His only begotten Son. For whosoever believes, nagkameron na ng pagsasala. Kung sino ang mananalig, yun ang tunay na maliligtas at may buhay pang walang hanggan. Ganon din dito sa forgiveness of sin. Kung sino ang mananalig, magre-repent at hihingi nga ng yung kanyang faith ay mapapakita, yun ang kasama dito sa sinasabing pagpapatawad doon sa cross when He say, forgive them for they don't know ang kanilang ginagawa. Ito'y lagi nang nasa puso niya. Unilateral forgiveness occurs when you forgive someone and yet the person has not asked for it, requested it, or even repented of what they did to you. Para bang ikay nagsosolo, ikay nag-iisa, yung taong iniisip mo nakasakit sa iyo, nagkasala sa iyo, ay walang participation. Para bang, ano tawag na gano'n sa mga kabataan? Deadma. Samantala ikaw ay pawis na sa pagpapatawad. Ikaw ay, ano ba yon?
Pasimple-simple ka, lumalapit-lapit ka sa kanila at baka ito hihingi ng tawad. Wala. Parang hindi nahingi ng tawad. So, unilaterally means that on your own, without their involvement, you choose to grant them forgiveness. Bakit naman gayon? Why should we grant someone forgiveness who doesn't even want it, certainly doesn't deserve it? Noon, kung ayaw mo, ayaw ko rin. Di, huwag na tayong mag-usap, huwag na tayong magpakitaan. Pero sa experience natin, ito yung na-experience ko, kung hindi ko gagawin yung pagpapatawad, ako mahihirapan. Ako mahihirapan. Kasi iniiwasan ko siyang makita. Pagkatapos, kung may handaan sa amin, sa atin, hindi ko siya mayaya o ayaw ko yayain kasi hindi ko papatawad eh. Pag may handaan naman sa kanila, gano'n din. Talagang hindi ka makakalaya. Samantalang, before, ang saya-saya natin. Nung ating kapitbahay, pagkatapos ito na, kasi walang patawaran, yun na, pati mga anak karamay. Nakahalat kasi yan eh. Talagang ganyan ang kasalanan. So, unilateral forgiveness keeps you from being held hostage to something the other person may never get right. It could be that the offense is so small that it is not a big deal to the other person, or it is so small you don't want to bring it up. Dalawang puntos yun eh. Doon sa isa, ano bang kasalanan ko? Sinabi ko lang naman na bakit ganoon siya. Kumalat na, pinalaki na magmarites. At ako hingi ng tawad. O ikaw naman, para bagang, ang liit naman nun, bahala na siya. Nawaan din niya yun. Yan ang mga sitwasyon dyan. Meron din, the person who hurts you has passed away. Yan ang wala mo nang asahang mag-ask for forgiveness. Pag patay na isang tao, talagang hindi mo maasa mag-forgive. That you can pray for him, that humingi ng forgiveness, but you still can pray na pinatatawad mo na siya. I mean, spirit to spirit, may magagawa rin yun. So, yun ang una, yung unilateral, unconditional. Yun ang una. Ang pangalawa ay transactional forgiveness. Iba naman ito. Yung transactional, meron transaction magaganap. This is where a person repents of what they did to you. They come and they confess it first. So, involve ang offended at saka ang offender. It always must be yung offender, lalapit, magte-text, tatawag, magpapasabi, at nagsasabi ng ako'y nalulungkot at nagawa ko ito sa iyo. Sana ako iyong mapatawad. Kung magasano ano ba yon? May nagtanan na anak, ayaw nung magulang doon sa iyong boyfriend. At ang sabi ng magulang ay, huwag silang pakikita sa akin. At tiyak na, hanggang sa magpantay ang aking paa, huwag silang pakikita sa akin. Yon. Ang normal namang kwento, nag-e-end yan sa nang magkaapo, ang unang pinapunta yung apo, pagkatapos ay yung mag-asawa, at ang patawaran ay naganap. So, merong action na ginawa yung offender. There is also an action, especially Christian, na in as much as possible, tayo mag-i-initiate. Kung magasanay baka, para bang asiwa, because nga katayuan sa buhay, hindi makalapit, nahihiya, tayo na mag-initiate kung kinakailangan ating sabihin sa kanya ang nagawa. Mali at nakakasakit. So, yung offended naman, when we see the transactional, it is just means you go to the person to talk about the offense. And if the person listens and hears the response, you forgive them. So there's a transaction and a reconciliation there. Transaction, nag-usap. Lucas 7:3-4. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times a day, and 7 times in a day, return to you and saying, I repent, you should forgive him. You shall forgive him. Kasi ito rin ang ginawa sa atin ni Lord. Ang sabi ni Jesus Christ, sabi ni Peter, Lord, ilang beses ko pong patatawarin ang aking kapwa? 7 times po ba? Ano ba yung 7 times na yon? 7 times parang bagang sa Old Testament yata, ang pagpapatawad 3 times. 3 times lang ang sister. Bakit 7? Papugi. Dinoble niya. Dinoble niya plus 1. Plus 1. 7 is symbol ng completion. Completion.
Huwag natin husgahan si Peter. Marahil ay gusto rin lamang niyang makita na ready siyang mag-forgive up to 7 times. Pero ang sabi ni Lord, hindi ganoon. 70 times 7, 490. It doesn't mean you keep on counting. Hindi mo makakaya yan. Hindi mo kakayanin 1, 2, 3. Hindi makakaya. It means from the very start, you forgive, be ready with your heart and with your mouth to forgive. Yun ang message ng 70 times 7. So, ito mga kapatid, ang ideal at yung repentance should proceed for forgiveness. Sa Luke 17:3. But also, rightly points out that we should be quick to forgive minor offenses against us. Kung minor naman, puntan agad, kamayan, at yakapin. Lalo kung ito yung mahal natin sa buhay, mga anak at kung ano paman. At ang pagpapatawad ay nasa puso mo na. At maakukumpleto lang ito para sa offender favor kung hingi siya ng tawad sa iyo. Well, tayo, Kristiyano, dapat tayo ay naroon na sa puso natin ang pagpapatawad. Dapat immediate, kasi nga si Lord, pinatawad na rin tayo. Immediate na rin ito na sa puso. At kung kinakailangan tayo pa lumapit, gawin din natin. Ano yan, ma-spoiled, mamimihasa? So let it be. Pero nagawa mo na ang iyong puntos. And then after that, the good thing is, ginagawa mo ang ginagawa ni Kristo. Pumunta siya sa lupa, hindi para mag-condemn, kundi iligtas tayo to forgive us in our sins. So, Sister Cora, ikaw ba'y kasali dito? Siyempre. Apa? Ano bang iyo masisir sa... Napakaganda na narinig natin yung kung papaano ang mag-forgive at yung dalawang klase ng forgiveness. Yung sa akin naman, yung why is forgiveness important? Bakit napaka-importanting magpatawad? Forgiveness is the calling of all followers of Christ. Ang palatandaan ng ating Christian journey is the commitment to become a forgiving person. Not just one offense, but as an essential virtue with you all the time. Forgiveness is one of the main themes of Jesus' teachings and example. Sa kanyang huling hininga, habang siya'y nakapako sa krus, he prayed. Sabi niya, "Forgive them, they do not know what they do." And in the Lord's Prayer, He taught us to pray, "Forgive us our sins, and we forgive those who sins against us." Patawarin mo po kami sa aming mga sala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Yun ang laging alam na alam natin yung Ama namin. Sabi nga ni Peter, na katulad ng inulit kanina ni Pastor, tinanong niya ang ating Panginoon, ilang ulit ko pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit ding nagkakasala sa akin. Sabi niya, siya rin ang sumagot, as many as 7 times. So sabi nga yung sa Old natin Testament, 3 times lang yon. Pero dinoble niya at dinagdagan pa nga niya ng isa. Maybe he said 7 because it's that 7 symbolize completion. Pero ang sabi ni Jesus, no, 7 times. Hindi ibig, ipakahulugan ni Jesus ay 490 times. Ang point ay huwag ka nang magbibilang, but be ready always to forgive so that we may become true to our calling. Sabi nga, Christians are forgiving people. Yung mga talagang nakikristo na nga, yung kayang, pero sabi nga, hindi naman lahat. Pero yung lahat na talagang sumusunod sa ating Panginoon, kayang-kaya tayo. Di ba? Kayang-kaya na natin mag-forgive. Ewan ko sa inyo. Thank you, Lord. Forgiveness is a gift you give to yourself. Sometimes we withhold forgiveness because we see it only as a gift that we are giving to the one person we least feel like giving a gift. Hindi dapat bigyan. But the truth is that forgiveness is a primary gift you give to yourself. Ito ay regalo mo sa sarili mo. Most of the time, the other person has moved on and doesn't care whether you forgive them or not. Yung regular ang buhay nila, ikaw, siyempre, kuminsan dead ma sila, di ba? Bahala ka sa sarili mo, lagi yung sinasabi nila. Noon, there are reasons God commanded us to extend forgiveness
by doing so, isn't trying to persecute us, but instead, He's trying to bless us. Here is the most important reason the Bible commands us to forgive. Unang-una, God is prevented from forgiving us when we refuse to forgive others. Sa Matthew 6:14 to 15, sabi ni Jesus said, "If we forgive men their sin against you, your heavenly Father will also forgive you." As sa verse 15, "But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins." Another reason, God wants you to forgive. People that don't forgive others are miserable people. Unforgiveness prevents spiritual rest, hinders worship, pati prayers. Kalimitan, laging mainit ang ulo at lagi ang napapagdiskahan ang pamilya. Yun ang nangyayari. Third reason, we should forgive it because sa James 5 verse 16 says, unforgiveness can cause physical sickness. Alam na alaman natin, lagi nating nababanggit yan, na pagka ikaw ay talagang masama ang loob, na hindi ka nagpo-forgive, ang resulta, nagkakasakit kasi nandito sa puso lagi, dito nakatanim yung galit na hindi mailabas-labas. So confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Kailangan talaga ikukumpes mo, lalo sa mga kapwa mo, yung ating, kung saan may relasyon, yung ating kapwa Christian na nakakaintindi. Modern medicine has discovered that a bitter spirit can seriously affect our health. Doctors and psychiatrists believe that unforgiveness disturbs the nervous systems, hinders the digestive process, and hits the blood in the heart so that the entire body is first overheated and then falls into depression. So yan, kaya marami ngayon siguro nakakameron ng depression, lalo yung hindi marunong magpatawad, yung laging may galit sa puso. Pero ito ang ganda ng forgiving others. When you forgive, God allows you to duplicate His divine nature to forgive also. Sa John 15:11, sinasabi ko ito sa inyo upang ang aking kaligayahan ay mapasa inyo, that your joy may be complete. Ito lagi inuulit ni Pastor. Oo. Ang ibig sabihin ko naman yan, all the things in the Bible na sinabi ni Kristo, siya'y nalulugod. Siya'y nalulugod. Kumbaga at yung kalugurang yon ay isinasabi din sa atin para yung ating joy maging complete din. Para din lagi kong sinasabi na do this in memory of me. Gawin mo yan in memory of Jesus Christ kasi ginagawa yan. But directly, ang ibig sabihin, dun sa Last Supper yon, no? Pero applicable din ng mga bagay na yan. Forgiveness is a choice, a process where you decide not to allow your thoughts, your spirit, your life to be consumed with resentment and bitterness. Unforgiveness is dangerous. It can turn you into a bitter, sour, perpetually angry person who is likely to display your anger on someone else or yourself. Yun, lagi ko minsan ang iyong sarili lagi ang hindi mo mapatawad. Anger turn inward. Yun ang sinasabi nating depression, nagkakameron ng depression. When we hold those resentments in and obsess over what has happened to us, we stay trapped in a story where we are always the victim. Hindi tayo ginawa ng Diyos para dito. You can claim a new narrative where you overcome all of the horrible consequences or what happened to you. Meron ako dito yung 7 steps to true forgiveness. Unang-una, acknowledge the pain. Huwag magkukunwaring hindi nasaktan. Harapin ang situation as is. Working through pain can only happen once you admit you've been hurt. And acknowledging this can intensify the feelings. Tears, feelings of resentment, and pabalik-balik na hindi mo agad maalis sa isip mo. That is a good indicator that something's wrong. Pangalawa, imagine being on the other side. Isipin mo kung ikaw ang nasa kabilang side, ang offender. Think about a time when you have had to ask for forgiveness. How did it make you feel?
Anong pakiramdam mo pag ikaw ang humihingi ng tawad? Sa Matthew 7:12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at na mga isinulat na mga propeta. So it can be helpful to put ourselves in their shoes for a moment. Number 3, remember God's forgiveness. Reminding ourselves of the debt that God forgave us in Christ when we certainly didn't deserve it. It can help us forgive others. If we have been forgiven so much, how then can we hold on to grievances committed against us? Number 4, reflect on our biblical command. Jesus stressed the importance of forgiving others on many occasions and even included it in the Lord's Prayer. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Pray that this will hit home in your heart and that your decision to obey will force your emotion to catch up. Number 5, let go of the heart. Pabayaan natin itong kung tayo may nasaktan. The devil is an expert at getting a foothold when we have made a choice to forgive but the wound is still sensitive. Don't allow yourself to replay the offense over and over. Let go of the pain and determine that you are going to choose to move forward. This is where prayer is essential, as on our own, we are tempted to wander back to unforgiveness. Number 6, continue to forgive. Forgiveness is more than just saying a prayer and moving on. It's a serious decision that you make over and over again. The process will most likely be uncomfortable and painful, but it will always be worth it in the end. Then, the last 7, pray for the person who hurt you. Sa Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you. Ask God to reveal His love to your offender in your heart and for Him to dissolve negative emotions. Amen. So may dagdag ka pa? Oo, may sisira ko sa iyo. Isang kwento. Isang kwento lang. May kakilala ko, pastor. Isang araw, kausap yung kanyang anak. Sabi doon sa anak, anak, parang ang iyong mga anak hindi na nasama sa fellowship. Ang sabi ng anak alam mo daddy kung bakit? Kasi ang sermon mo, nambubuli ka. Parang lagi mong pinatatamaan yung mga apo. Kaya ayaw na nila sumama. Parang alam ko Opo, yata no. istoryang yan. Hindi mo alam ito. Ako lang hindi mo alam ito. Kailangan ito ay secret. Kumbaga sa nambubuli, inisip ng pastor, baka nga, kasi kuminsan, akala nung mga nakikinig, sila pinatatamaan. At lalo kung bata, yun ang kanila. Lalo't kung meron siyang may ginagawang hindi nga kaaya-aya at nagsabi kayo ng ganyan, yun ang isipin naman, sasabihin naman doon sa ina. Fast forward. Isang araw, niyaya ng pastor yung kanyang mga anak. At ang nakakatuwa, ito lang anak na ito ang sumama dahil kumbaga sa bakasyon. So sumama siya sa Life in the Spirit seminar. Nakakatuwa. At yung sister na anak niya, ay of course, lagi naman ganun, seryoso, active, very sociable sa lahat ng naroon, nagtake ng notes, nagtake ng picture, and here comes the laying of hands. Nung ililay ang kanyang hands, isa sa mga nagpalay ng hands, nakita nung pastor, naiyak, iyak. Yun, iyak ng iyak. Iyak ng iyak. Tapos natapos na. Bakit kaya umiiyak? Yun nga, malalaman natin to sa sharing niya. Tapos na, sabi nung nag-coordinate, sige, mag-sharing naman tayo. Ano ba ang nag-epekto sa inyo ng seminar na ito? Ano ba ang-epekto sa inyo ng coming in of the power of the Holy Spirit? So, itong sister na ito, tumayo na siya. Pagkatapos ng sabi niya, kwentong maiksi, papasalamat,
dinala siya ng parents niya doon, daw lagi naman kasama. Ang sabi niya ay, ano ba yun? Akala ko nakapag-forgive na ako. Parang yun Ayun, ang yan pagkakasabi. Akala ko po ay napatawad ko na. Kasi the story behind is, yung kanyang mister, sumakabilang bahay na walang questionable kung bakit. Eh siguro nga, basta yun ang destination. So, for several years, 15, 17 years na pala, akala doon niya yung napatawad na niya. Pero bakit ito yung noong, nitong oras na yon para bagang nakurot uli sa kanyang dibdib? Hindi pa pala. Yun, hindi pa pala. Kasi iyak siya ng iyak. Kaya humingi siya ng prayer na matulungan siya na mapatawad na talaga. At actually, they are moving good naman kahit wala yung isa. Kaya lang iba din yung fatherly, yung presence ng isang father at husband. Ang probability daw, sabi niya, ay mahirap-hirap to win back. Kasi nga, meron ng ibang bahay. Well, anyway, to make long story short, di ka na nangyari. Tapos, at halos ang mga nakikinig ay nag-iiyakan. Tapos yung pastor, naiyak din. Nakikinig yung amang pastor eh. Pagkatapos nang matapos ng seminar, lumapit doon sa kanyang anak. Ang sabi doon sa kanyang anak alam ko na, tama ka, nambubuli ako. Yung pala, itong pastor na ito, all along, ay napatawad na rin niya. Yung asawa ng kanyang anak. Ayun pala, hindi pa. At sa halip na yung iko-confront ay yung asawa, yung init, hindi yung sama ng loob niya, napapabuhos doon sa mga apo. Ayun, nambubuli nga naman. Eh di pati yung pastor humingi na rin tawad. Ang sabi ng pastor naku Lord, pasensya po at mali rin pala yung akin. Ang chain effect ay napakatindi ng hindi pagpapatawad. Pati yung mga walang malay na bata, nakakaramay. Ayun, ang kwento ng buhay. Paano, sister? So, in conclusion, in conclusion, ay nakakatuwa at Lahat namulat ang mata. na-open up niya at talagang masarap palang magpatawad. Amen. Kaya noon daw niya naramdaman na totally na napatawad na niya. At sigurado, yung pastor na yun, nagpatawad na rin totally din. Oo nga. Amen. So, punta na tayo sa my birthday. Tayo muna. May nakikinig kasi na maybe still suffering dito sa ating pinag-uusapan. So, tanong po namin sa inyo, kayo ba'y may ganitong sitwasyon? Baka matagal na, hindi pa, nakukunwari, at napagbabalik-balik. Ano po kayo? Like and subscribe. Wow, comment Comment below down kung below. kayo nakapagpatawad na rin. Opo. At tingnan po natin. Baka yung susunod pang topic ay isang mag-final na nail para tapos na po yan. Ililibig na po natin yan. Amen. Well, meantime, maraming may birthday at may anniversary. I see. So ngayon ay May 14, 2024. Happy birthday, Kina. Sister Bona Gonzales, Sister Babes Dendoyano, Sis May Dalangin, kapatid ni Sister Susa, and Sister Carmay Montinola. Happy anniversary kay Brother Lou and Sister Joy Belmonte. Yay! Happy birthday, happy anniversary. And kay Brother Mon and Sister Joy Rubio. Yung by this very day, Ngayon mismo, May 14? wow. kahapon, sina Brother Larry and Sister Sister Linda. Okay, Ang sarap. tawagin na natin si Bong. Nariyan ba si Bong? Oo, andyan na. Okay. Happy birthday to you.
anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Thank you, Lord. All other announcement? Ano yan? Meron ba? Yan, meron Ito na. tayong announcement. So, mga kapatid, tayo po ay merong covenant meeting sa June 15, 2024, 1 p.m. onwards at gaganapin ito doon sa City Garden Grand Hotel in Makati. Grand Hotel po kasi doon ay may City Garden na as simple lang na City Garden Hotel. So, another ay yung CSM Summer Camp po natin. By the way, doon sa covenant meeting, lahat pong covenant members ay inaanyayahan. Kung kayo man po ay Active or inactive? Active or inactive. Pero napakagandang mag-activate sapagkat ito po ay pagpapala na tanging kayo lamang ang isa sa mga pinili. So, ang pangalawa, yung CSM Summer Camp. May 31 Friday at overnight ito hanggang June 1. At ito po ay mag-start na registration 1 a.m., 12 noon ang check-out. 11 a.m. 11 a.m. At gaganapin sa San Pablo, doon sa Angeles Leisure Farm and Resort sa San Pablo, Laguna. Meron po tayong love offering dito na 1,200 and it's very cheap kasi it covers na accommodation and food at lahat ng parapamilya na kailangan doon. Medyo sa biglang pandinig, pagkita, kung ang involved po yung ating mga kabataan, ay medyo parang mahirap-hirap ng kaunti, yung 1-2. Kaya mga magulang, mga kapatid, at kahit hindi, try to help, extend your extra money para sa ganitong gawain at yun ay napakaganda. So, pamaya ng ating repeat song, sister, ha? Pag-closing na natin. Magpapatuloy na tayo sa ating lesson for today. At yun nga po, kung kayo po ay merong ibig i-share tungkol sa topic na na-discuss na, kindly comment below at saka subscribe. So, please take note na yung forgiveness is a word we either love or hate. Yung forgiveness, kami say gusto natin, kami say ayaw natin. Forgiveness is a beautiful word when you need it. Kapag ikaw ang nangangailangan ng pagpapatawad, beautiful yan, and you are waiting for it. Tayo nga ang offender sa ganong sitwasyon. It is an ugly word when you have to give it. Kung ikaw naman ang magpapatawad, the offended, parang hirap na hirap. I mean, before maybe, lalo sa ating narito na sa gawain ito, maluwag na ngayon. Ang ating pag-aral nga lamang ay siguro, pag manaka-anakang babalik-balik, yung negative na attitude, is to remind us na hindi yan tama. Lahat ay dapat ay according sa sinasabi ng Diyos. Pero ito ang tulay that we all must cross and it is certainly a bridge we should never burn down. Ano ba sinasabi? Burning all bridges. Ang huwag nating ibaburn ay ang tulay ng forgiveness. Hindi na makakabalikan yan. Mahirap magkaroon ng ganong sitwasyon. Forgive others because you also need forgiveness from God and those you offend. Sa Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nakakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi niyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama na inyong mga kasalanan. So, kumbaga sani, para ito yung golden rule sa forgiveness. Matthew 6:14-15. Do unto others what you want others to do unto you. Forgive so that you'll be forgiven. So, some reflective question. Yung mga napag-aralan natin, yung propitiation, yung expiation, who is that person whose sins and iniquities and are forgiven and will not be remembered by God? Will not be remembered by God. Who are those whose sins are not counted against them by God? Yun ang propitiation, expiation. Yung mga tawag na ito, yun ang may hawak ng kingdom of God. And that key is the the key of forgiveness. No matter the magnitude of an error committed against you,
Be constant, in season or out of season, to pray to God to forgive your offenders. If you desire to have a salvation, if you desire that your sins be forgiven, sincerely ask God to forgive your offenders. Hindi ni kaya, talagang kinakailangan humingi ng tulong sa Diyos upang ito ay ating magampanan. Ang tao, kasama ang emosyon nung tayo ay likhain. Because our God is also emotional. Siya'y natutuwa, siya'y may puot, siya'y umiibig. So just like us, created in His image, we are made as emotional creatures. It's all right to get mad, pero sabi sa Efeso 4:29, huwag tayong papayagan na lumubog ang araw, na tayo may galit pa, meaning na hindi pa rin tayo nagpapatawad, ito na ang panahon. It's all right to be hurt and be disappointed because someone betrayed you, but it's not all right to let hearts and disappointment settle in your heart at lumala ito at maging sama ng loob. Doon sa Hebrew 12:15, ang tawag ito, root of bitterness. Yung pag nagkaugat na sa atin, itong hindi pagpapatawad, napakahirap bunutin. Kaya, mga kapatid, thank you Lord at narinig ulit natin ito. People are going to gossip, lie and offend you. That's what Jesus meant when He said sa Lucas 17:1-4, it is inevitable that offenses will come. Lagi na lamang merong daranasing kang trials at kabilang dito, yung mga heartbreaks na ginagawa ng ating kapwa sa atin. But it's not all right to retaliate against the offenses of others toward you. Let God defend you. Sa Romans 12:19, lagi natin naririnig. Kasi yung hindi pagpapatawad, yun actually ay merong at the back of your mind na gusto mo makaganti, makakurot man lamang. Ialsin na natin yun. Hindi naman natin kaya yun. Kasi kung hindi nga na-recognize ng isa na siya may kasalanan, o alam niya, baka magkaaway kayo lalo. So let God, and let go. What we can do is pray, so that walang lugal ang diablo sa atin. Sa Efeso 4:27, if you let animosity, resentment, or anger find a resting place in your heart, you are giving a place to the devil. Pag hindi natin inalis yan, yan na. The devil will be there. And remember, this body is the temple of the Holy Spirit. But the emotion of ours, pagka meron diyang nakareserve na lugar sa kaaway, madali lang yung pasukin pa ng pito pang diablo na kasama niya. So, there are times an offense against you is so great. It takes the divine power of the Holy Spirit working through you to extend forgiveness. You cannot forgive from human strength alone. It takes God's help. Ano ba sabi dun sa ano? To err is human, to forgive is divine. Ang pagkakasala, tao, kayang-kaya. Pero ang magpatawad, Diyos lamang yan. Diyos lamang yan. May katotohanan in a way. So, really, we cannot forgive from the human strength alone. It takes God's help. That's why Jesus said, without me, you can't do nothing. Hindi lamang magiging productive, magiging maganda ang evangelization activity natin, maganda ang LSS, including itong attitude of forgiving. Kailangan natin ang Diyos dito, John 15:5. Just as you cannot be born again, healed or manifest the fruit of the Spirit, without God's power, there are times when you cannot forgive without God's pronounced assistance. So keep on praying, help me, O Lord, sa aking sitwasyon na ito. When you understand this principle of forgiveness, you realize it's the only way you can fulfill Christ's command to forgive your brothers from your heart. Matthew 18:35. True forgiveness is an act of heart. It comes from the deepest part of our being. The power of the Holy Spirit must be present or make its forgiveness impossible. Only the Holy Spirit can cleanse your heart from the pollution of bitterness, resentment, and revenge. And when you understand this principle, you discover forgiveness is a work of God's grace manifesting itself through your life. So, that's why you should invite the Holy Spirit to help you offer forgiveness. He makes the impossible possible. All things are possible with God. And the Holy Spirit is always there to help us. Paano naman yung ano ba yung mga sinasabi pa sa atin? Forgive and forget.
Paano, Sister Sally, yun? Forgive and forget. Yung ating sister kanina, akala forgive na, yung pala forget pa. Mahirap ba yun o pwede nga magkatotoo? Sabi ni Brother Lito Santarinala, if you forgive, give. You forget. Si Brother Lito yan, Santarinala. Si Brother Lito nakikinig. When you forgive, you forget. Pag ikaw ay nagpatawad, may makukuha ka. Well, aside from that, seriously, ito actually ang struggle sa proseso ng forgiveness. Whenever we extend forgiveness and believe that this issue is resolved, the offense sometimes, somehow, reappears and reminds of the heart. Ang tawag daw dito ay memory offense. Ang tawag daw dito ay memory offense. Nobody but God can forgive and forget. Ayun pala ang katotohanan. Nobody but God can forgive and forget. Yun ang tunay naman. Kasi kung andyan pa yung malayong-malayo na as far as the west from west, magulong mundo. Only God can forgive and forget. It's normal for the brain to retain grief and pain from the past. A memory of an incident doesn't mean you did not offer forgiveness. That's human yan. Kung naaalala mo pa yan, don't worry, nakapag-forgive ka na. Pero by nature, anatomy, yung ating isip na ito, puso, ay lagi pa rin pipitik. Pag rin pipitik, Maalala pa rin ang pinakamaganda, hindi ka na ganun nasasaktan. At laging-lagi na ikaw ay naalaala mo na ang Diyos pala ay mahal na mahal ka kasi baka maulit. So, ano pa ang ibig sabihin nito? A memory is an opportunity to reaffirm your commitment to love and forgive and reflect God's image. Kung maalala mo yan, edi forgive muli siya. Forgive muli siya hanggang sa mawala na yan. And this is also an exercise for forgiving 70 times 7. Yun ang exercise. Naalala mo ulit, Lord, napatawad ko na po siya. Sorry po at ba't ho bumabalik sa akin? Kindly send the message of peace to that person. Thank you, Lord, in Jesus' name. So, in conclusion, ikaw naman, sister niyo, ituloy mo yung lesson. In conclusion, ano po? Yeah, may nag-comment May Basahin nag-comment na. pala bago ka Kay mag-conclude, Sister ano? Nida Manigbas. Manigbas, Gilardino. Gilardino. Opo, nakapagpatawad na po ako matagal na sa nanira po sa akin sa office. Wow, thank you, Lord. Matagal na, ay salamat. Yun. Nakapagpatawad na, ang nag-reply ay isa pa lamang nakapagpatawad. So in other words, peace to all na itong ating pinag-uusapan. Hindi lang, baka lang hindi nakapag-reply. But I know, Marami yan. marami pa sila. So, I mean, ang message ay, you cannot do it alone. You need the help of the Holy Spirit. You need the help of the church. You need prayer. You need some fasting siguro. You need some, soak yourself to the Word of God kasi nandun lahat ng sinasabi kung paano ka makapagpatawad. Again, sabi nga dito ay, God possesses certain incommunicable attributes that mankind never claim. Ang Diyos, napakarami ng attributes, nakaparami ng kanyang karakter na available sa atin. Kaya lamang, hindi natin ginagamit. Hindi natin kiniklaim. Ano nga ba yon? Ang mga communicable attributes of God, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang being merciful, long-suffering, and kind. He wants us to exhibit these qualities. Merong incommunicable, yung hindi ka pwede na, Lord, pwede bang bigyan mo ako ng omnipotent power, omniscient, and omnipresent? Hindi po pwede yun. Exclusive yung kay Lord. Lord lang yun. Exclusive yung kay Lord. Pero sinasabi lang sa atin, napakarami. Katulad ng nabi ko na kanina, pero most especially, yung attribute na of forgiving. At certainly, ito nga ang gustong-gusto niya. Ito ay atin na. So ating exercise ito, i-share natin ito sa iba, at makikita natin na ang kapayapaan ay kakalat. There will be peace on earth. Magsimula lang ito sa isang grupo, isang pamilya, isang mag-asawa, pamilya, isang church. Pagkatapos
isang community, isang bayan, peace will reign forevermore. Walang gera. Walang gera ito. So, in other words, mga kapatid, ito po siya. So, sa end, Lord, kami nagpapasalamat sa iyo dahil napakabuti mo po sa amin. Kung minsan kami po'y complacent, nakala namin kami ay nakaligtas na sa espiritong ito ng hindi pagpapatawad, pero yung pala ay uulit at uulit, inuulit at inuulit na dumarating po sa amin. Yung po mga tao na aming napagkasalahan, na hindi namin nahingan pa ng kapatawaran personally, Lord, please extend yung aming pong spirit na gusto po namin ang reconciliation sa kanila. At yung po naman mga tao na naka-open sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming loved ones. Again, Lord, through you, ang patawad po ay ibig naming maging ganap. At ang lahat ng ito ay aming panalangin, hindi namin kaya, sa pangalan ni Jesus, all for your glory. Amen. Nothing is impossible to Nothing God. is impossible with God. Praise the Lord. Thank you, Lord. So, Awit tayo? ito na. Ay, repeat mo siya. Hindi. Aawit. Yung ano. May comment ka pa ba? Ayan. Yun, si Antonia Corrales. Corrales. Napatawad ko na po ang kapatid ko na nanghiram sa akin ng, ano yun? $20K. $20K. Ibinigay ko po ang gusto niya, pero ako pa ang masama. Ano po ang gagawin ko from Honolulu, Hawaii? Wow, Okay. thank you, Lord. Mahalin mo pa rin. Patawarin pa rin. Patawarin pa The rin. lesson speaks that you need the help of the Holy Spirit. Kailangan talaga natin ng Holy Spirit. Yes. At ang little by little, isa-isa lang. Huwag mo nang dadagdagan na bakit ako ay ginanito uli. Wala nang ganon. Dulo na yung ginawa ng kapatid mo sa iyo. Ang naging problema ay pera. Ang pera talagang pagkayan ay hindi napigilan, at kalimitan yan pa nga magiging Diyos, yan ang naging sanhi ng away sa pamilya, magkakapatid, pinaghihiwa-hiwalay. So, sister, kasama ka na sa aming pag-pray na una sa lahat, ikaw, kung ano man ang nagawa mo na hindi mo namamalayan, ay mapatawad din ng mga nakapalibot sa iyo. Of course, number one is by the Lord. So, malapit na. Huwag lang tatantanan ng panalangin at yan ay magaganap. Amen. Thank you, Lord. And all So, things are merong- possible with God nga. Sabi nga ng awiting ito. All things are possible with God. Yeah. So yung sister, ang solution pala ay all things are possible with With God. God. Kanta pa rin tayo. Okay. 5 minutes to go. Are possible with God. All things are possible with God. All things are possible who believe. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. When trouble, we have sorrows. When We we are are weak. weak, He is our strength. We are alone, and no one to lean on. Just call His name, He will answer you. Power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. Nothing is too difficult for Him. All things are possible with God. All things are possible with God. All things are possible if you believe. If you believe. If you believe. Thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Hindi daw po ngayon ang anniversary na brother mo na Joy Rubio.
He, he, he. September pa daw. Thank you. Lord, you have conquered them on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord, With music and hymns, worship and praise. due to You have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord, With music and hymns, worship and praise are due to Him.